mensahe mula po sa salita ng ating Panginoon. At samahan po ninyo akong muli sa aklat ng unang Pedro, 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3 as our second part ng ating pong series. Ano po? So First Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Okay, so kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa. First Peter chapter 2 verses 1 to 3. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, and like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito muli. Kami po ay inyo pong hahayagan ng inyo pong salita. Muli po ay kami inyo pong palalakasin at inunurish, Panginoon, ang inyo pong salita. Tulad po ng isang gatas, Panginoon, ng ina na kailangan ng isang sanggol. Tulad din po ng isang pagkaing ideal upang ang isang tao po ay magkaroon po ng magandang pangangatawan at matibay na resistensya. Kaya sa umagang ito, walang patid ang amin pong pasasalamat. Wala pong empty space, Panginoon, sa amin pong mga puso na hindi po kami nagagalak sa iyo pong pagpapala, Panginoon. Kaya tunay po ng lahat ng amin pong katuwaan at pagsamba ay amin lamang inaalay sa iyo, Panginoon. Ikaw pong manguna sa umagang ito sa paghahayag ng inyong salita. At ang inyo pong tagapagsalita ay inyo po lamang gamitin, O Diyos, at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw lamang po ang mapapurihan sa bawat salita na mapapakinggan sa umaga pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. Again, ang ating title or ang ating theme is about filling up our spiritual hunger. So, bilang isang binuhay muli ng Panginoon, it's normal na makaramdam din po tayo ng pagkagutom, kagaya po ng ating katawang lupa o ng ating katawang pisikal. So, gaano kadalas po na tayo po ay nakakaramdam ng gutom? Depende po sa ating dalas din ng ating pagkain. Di ba? So, kung sanay po tayong kumain 3 beses, possibly 3 hours later, nakakaramdam na po tayo ng gutom. Kaya meron po tayong merienda, snack sa umaga at snack sa hapon. Pagka hindi pa ho tayo satisfied sa may merienda, so siguro 2 hours, 1 oras, gutom na ulit tayo. So, isa ho sa magandang example is yung, sabi nga, yung bata. So, pag isang bata ho talaga is mahilig siyang kumain, kahit alam na niyang nakakain siya, so nandun pa rin yung kanyang longing na mapunan pa ang kanyang sikmura sapagkat ito yung kanyang katuwaang gawin. So, alam niyo po, yun po yung isa sa pinakamagandang example dito po sa atin pong matutunghayan po mamaya, which is longing for the Word or longing for the pure milk, which is the Word of God. But before that, so babalikan po muna natin yung ating pinag-aralan po last Sunday. And ito po ang ating first 2 points. So first, we have the retrospect to the life giver. So bilang tayo po ay conscious sa ating spiritual hunger sa mga sandaling ito, ano po ang ating unang ginagawa? O ano ang ating gagawin? So katulad po sa ating sitwasyon na tayo po ay may iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. So how do you deal with such kind of troubles? Kaya po, magandang gawin po natin kapag hindi ho tayo ganap na prepared sa mga pagsubok na ito. So, I remember isa sa mga talata na makatatagpuan po natin in Psalms, that is Psalm 46 verse 10, which sabi po dito, "Be still and know that I am God." So, let us pause for a while. Huwag tayong masyadong aligaga at huwag ho tayong masyadong balisa. Na para bang hindi na natin alam, hindi tayo magkaintindihan kung ano ang unahin ho natin. So, let us pause and know kung sino po ang Panginoon. Kasi sa mga ganung pagkakataon, marahil
nakakalimutan na natin kung sino ho ang Panginoon. Ano ho? Minsan sa ating ginagawa, so mas nakikita na natin yung sarili natin kaysa sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung paano niya sinusustain ang ating lakas, kung paano niya tayo nino-nourish sa bawat araw. Ano po? So, higit sa lahat sa ating espiritu, kung paano po tayo magiging compassionate, kung paano po tayo magiging merciful, kung paano po tayo maging forgiving sa mga tao na nakasakit sa atin. So, ganun po ang magandang evaluation na gawin po natin. So, be still and know. Okay? So, tayo po'y sandaling tumigil, ng panandalian at mag-relax po tayo. At tayo po ay magmuni-muni or magbulay-bulayan po natin ang katotohanan kung sino po ang ating Panginoon. So, better to pause for a while and ponder the power of God above all things through His Word rather than trying to fix those things first while our spiritual bellies are still empty. Diba? So, mas magandang unahin muna nating punan ang ating spiritual na sikmura bago natin gawin ang ano pamang bagay na nagbibigay sa atin ng kabalisahan o nagbibigay sa atin ng alalahanin sa bawat araw. Kasi hindi ho natin maiwasan na sa isang araw ho ay wala hong magbibigay sa atin ng worry or kabalisahan. So, laging nandun yung kabalisahan sa atin. Financial, emotional, So, maraming aspeto. And ito po ay isang maliwanag na paalala na ang human responsibility plays an important role in our spiritual growth. So not only we believe that God is in control of everything, even in our spiritual growth, pero hindi lang po nagtatapos doon sa bahagi po ng Diyos ang katotohanan patungkol po sa ating paglagong espiritual. Meron din po tayong tinatawag na human responsibility at nakasalalay po dito ang bilis o bagal ng ating paglago. Yan po ang ating pakatandaan. To know that we are born again as caused by God results in a continual longing for His presence and practice His truth as our way of life. Hindi lang po na alam nating tayo ipinanganak muli, that's all. Hindi lang po na tayo ipinanganak muli at dumadalo tayo sa church every Sunday, umuupo, nakikinig ng mensahe, that's all. But here it says, as caused by God, yung ating tinatawag na spiritual birth, it results in a continual longing. Tuloy-tuloy nating paghanap, tuloy-tuloy nating pagkauhaw sa presensya, pangungulila sa kanyang presensya. Remember, Psalm 42, as the deer pants for the water brooks, so my soul longs for God. Ganun ba ang ating nararamdaman sa presensya ng Panginoon? Tayo ba'y pumupunta sa bahay panambahan because we are longing for the presence of God? Or gusto lang natin makita ang pastor natin, gusto lang natin makita yung ating kapatid sa pananampalataya? The primary cause, the primary reason why we are here this morning and every Sunday is our longing to be with God. Amen? Gusto nating makasama ang Panginoon. Gusto nating maramdaman ang kabutihan ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon, sama-sama nating alalahanin, sama-sama nating gunitain ang kadakilaang ito ng ating Panginoon. Yan po ang ating maging primary concern sa ating pong pagpunta sa bahay panambahan. At bilang pagbabalik muli sa ating unang dalawang punto, sabi po dito, first, let us retrospect or let us look back to the life giver, which is the Word of God, the Gospel. Kung titingnan po natin sa context, in chapter 1, verse 23. Sabi dyan, through the living and the abiding Word of God. So let us look back to the Gospel. Not only na tayo nagsishare ng Gospel, pero yung mismong Gospel na sinishare natin, hindi natin tinitingnan in terms of our practice, in terms of our pursuit of holiness. Kasi ang dahilan po ng pagliligtas ng Panginoon sa atin ultimately is for the glory of God. And God is glorified if our lives are holy. Di ba? Kung ang buhay natin ay namumuhay ng may kabanalan, just as the Bible says, you shall be holy, for I am holy. Yamang ako'y banal, kayo magpakabanal. At kung sinusunod natin ang pamantayang ito, ang katotohanan ito, then
we do all things. We do that for the glory of God. Para sa luwalhati ng Diyos, hindi lamang para sa ating kapakanan. It's for our benefit also. Okay? But first, it's for the glory of God. So, first, retrospect to the life giver. Remember the conjunction in verse 1. So, doon po sa ating talata. Sa ibang translation po is therefore. So, ito po ay mahalaga. Kapag tiningnan po natin ng mabuti, grammatically, ibig sabihin, ito ho ay konektado doon sa ating preceding or previous chapter. Na ang topic ho is about the Word of God. At ang salita ng Diyos, ang sabi dito, sabi dyan, put away. Okay? In light of the living and the abiding Word of God, put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So that is our second point. So that is removal of the life threats. Or this is what, kumbaga kung ikukumpara po natin sa ating katawang lupa or physical body is yung ating mga tinatawag na toxins. So kailangan meron din pong proseso ng detoxification na nangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi yung basta itinatago lang natin, kinukubli lang natin. Para bang pag nagwawalis ho tayo, hindi ho bukal sa puso yung pagwawalis, itinatago lang natin sa ilalim ng kama, hindi natin tinatapon. Ano? So hindi po ganun ang sinabi po dito sa Biblia. Sabi dito, put away, itapon mo. Dakutin mo at itapon. Hindi dakutin at itago. Okay? So, put away all malice. So, going back to the life threats, so ito yung mga toxins na meron po sa ating espiritu first is all malice, all kinds of wickedness. Lahat ng mga gawang masama. Ano? So, sabi dyan, so that is any sort of doing harm. Ang intention mo ay makasakit o makapanakit ng tao. So, that is malice. And next is deceit. Lahat ng klase ng pandaraya o panlilinlang. Okay? Any sort of falsehood or deception. Hypocrisy. Pretentious behavior. Ang pagiging mapagkunwari sa iyong kapwa. So, yan ay mga bagay na dapat nating alisin sa ating paglagong espiritual. And also, envy, bitterness, and resentment for someone else's prosperity. Sa halip na ikatuwa mo, ang meron sila, ay kinaiinggitan mo at kinagagalitan mo. At para sa iyo, ikaw ang mas karapat-dapat na meron kumpara sila. So that is envy, which is another example of malice. Kasi yung malice is generally, general. Lahat po ng binanggit sa mga sumunod is considered po as malice. And all slander, so speaking words that seeks to ruin someone's reputation or defamation of character. Kapag tayo po ay isang taong magaling manira ng kanyang kapwa, sinisiraan niya ang puri or paninirang puri, o yung reputasyon ng kanyang kapwa, so ito yung tinatawag nating slander. Sinisiraan mo although hindi totoo. Kasi para palabasin mong ikaw ang mabuti at siya ang palabasin mong masama. So that is slandering. So hindi po yan dapat mamalagi sa atin kung tayo po ay ipinanganak ng muli. So there must be an action of looking back and putting away. So mahalaga po ang mga salitang action words na makikita ho natin, that is looking back to the gospel and putting away this evil or sins. Looking back to the gospel and putting away those which are earthly, sabi dito, and unholy is a must. Colossians chapter 3, verses 5 to 10. So ito po ay isa sa ating mga cross-references. Pwede po nating buksan. Ano po? In Colossians chapter 3, verses 5 to 10. Okay, sabi po dito sa Colossians 3:5, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So sa ibang translation is which amounts to idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. So saan nabibilang ang mga taong guilty sa mga ganitong kasalanan?
These, sabi nga, itong mga taong ito are still under the wrath of God. So sila po'y nabibilang doon sa Ephesians 2 verse 1 to 3. Dead in trespasses and sins, sons of disobedience. Di po ba? Sumusunod sa masamang takbo ng daigdig, napapasailalim ng pinuno ng nasa himpapawid. So ito po yun. And also in verse 7, in this you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away. So same verb, same imperative, same command. 1 Peter chapter 2, ano po? Dito po sa Colossians, mababasa po natin, you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Hindi po pwedeng ang bibig natin ay walang improvement. Kung tayo nakakilala na sa Panginoon, kung balahura ang bibig ho natin, kung nakakilala ka na sa Panginoon, dapat nagkaroon na po ng improvement. Hindi yung justify natin, ganito ako balahura talaga akong ang bibig ko No. You have the Spirit. Nasa iyo ang Santong Espiritu. Okay? Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of His Creator. So ito po ang bagong pagkatao po natin. That's why we put off or put away the old self and put on the new self. Sapagkat tayo po ay isa ng bago. At ang Diyos ang nagbigay nito sa atin. Okay? And there are more actions to take. How to fill up our spiritual hunger. Not only these two. Hindi lang po itong dalawang mapinag-aralan po natin ang mga mahalagang gawa or aksyon na gawin po natin. How to fill up our spiritual hunger. So we know that walang ibang makapagpupuno ng ating gutom sa ating espiritu kundi ang salita ng Diyos. But let us, sabi nga, kailangan din po nating mag-respond accordingly sa salita ng Diyos. Hindi lang basta nababasa ho tayo ng salita ng Diyos, na passive reading. Hindi lang ho natin binabasa ang salita ng Diyos na parang nagbabasa ho tayo ng post sa FB o ng mga social media accounts. Hindi po ganun ang pagbasa ho ng salita ng Panginoon. Kaya dito po sa ating pangatlo, sa ating third heading, sabi dito in verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. So dito lang po muna tayo sa verse 2. Okay? Sabi diyan is, number 3, rectifying our spiritual cravings. So kailangan itama natin. So isa ito sa purpose po ng ating message. Ano ho? Itama natin yung ating mga cravings. Para bang halimbawa, kung tayo po ay may red flag na sa cholesterol. Pero ang gusto pa rin natin kainin yung nagmamantika. Ang gusto pa rin natin kainin yung mga oily and fat. Sabi nga, fatty foods. Knowing na mataas na ang iyong cholesterol. So, sa pagiging spiritual natin, ano po, bilang isang Kristiyano, is it right na mag-crave pa rin po tayo doon sa alam nating red flag na tayo? Na alam nating makakasama sa atin? Alam nating makakapagpaiksi ng buhay natin? Kaya ito pong sinabi, as our third heading, rectifying our spiritual cravings. So, ano ang kinikrave natin ngayon sa ating buhay espiritual? Ito, magaling tong magsalita kasi hindi to confrontational. Yan. Bible din naman ang ginagamit. Kumbaga sounds like katulad din ng mga dito sa atin, sabi nga. Pero alam niyo po, mapanganib ang ganyang katwiran because without, sabi nga, the discernment, without having the knowledge of yung tinatawag nating discernment para matukoy natin kung ano yung sa Diyos at sa hindi, pwede tayong mahulog sa kasalanan. And that kind of sin, at ang kasalanan ito is
paglayo ho natin sa katotohanan ng Biblia. So that is apostasy. Di ba? So, like newborn infants, long for the pure spiritual mix. So we have 3 subpoints here in a third or sa ating third heading. And the first here is the degree o yung antas ng craving dapat meron ang bawat Kristiyano. So ano pong paghahalintulad na sinabi po dito ni Apostol Pedro? Like newborn infants. So ano po ang significance na sinabi dito ni Apostol Pedro na ang dapat maging craving po natin sa Word of God is katulad ng isang bagong silang na sanggol. So kasi ito po ay isang figure of speech. Ano po? Simile. Sabi dyan, like newborn infants. So regardless of their age as believers in Christ, Christians must keep the longing for the Word of God like a newborn babe for his mother's milk. Nakakita na ho ba tayo ng isang bagong silang na bata? As in, yung bagong-bago pa lamang. Yung meron pang mga, I don't know kung ano pong tawag doon. Lanugo. Okay? Yung parang may ano siya. May mga keso-keso. Yan. Kasi yung aking pong bunso, meron pa siyang ganun nung una ko siya nakita. Ano po? So, minutes pa lang ang nakakaraan nung siya ay ilabas. So, past 12 midnight. Ano po? So, ano yung unang-unang, yung notable sa bata? Ano yung expression niya? Yon. Okay? Gustong dumede. Ano ho? So, meron siyang ganung longing. At yung klase ng longing niya ay masasabi natin talagang very intense. Ano ho? Kasi wala siyang ibang pwedeng kainin eh. Wala siyang ibang pwedeng i-intake Hindi pa siya pwedeng kumain ng katulad ng kinakain natin ngayong mga may edad na tayo. Hindi pa siya pwedeng kumain ng kanin, hindi pa siya pwedeng kumain ng any solid food. Only milk. So ganun po ang salita ng Diyos sa atin. Walang ibang pwedeng pagkain para sa ating kalusugang espiritual. Walang ibang pwedeng pagkain para sa ating paglagong espiritual kundi ang salita ng Panginoon. Hindi ang kung ano-anong mga aklat na ipapantay ho natin sa Biblia o ipapantay ho natin sa salita ng Diyos. Sasabihin natin, ito'y helpful ito, yung mga self-help na aklat. Kahit ito man ay maituturing nating hindi talaga based sa Bible. Okay? So, hindi ho natin pwedeng sabihin na, okay lang yan. Hindi ho pwedeng ganun. When it comes to spiritual growth, hindi ho pwede yung okay na yan. Ang sabi ng Biblia, katulad ng isang bagong silang, he or she is longing for milk from his mother or her mother dahil wala nang iba. Ito lang yung means upang siya'y mabuhay. Ito lang yung means para siya ay makasurvive, para magpatuloy siya sa existence niya. Ano po? So, ganun po ang idea na makikita po natin dito po sa text na ito. So, like newborn babes, long for the pure spiritual milk. So, yung salitang newborn infants po dito, kung titingnan po natin sa original, ang ibig sabihin po nito is born just now. Ngayon talaga ipinanganak. Ngayon lang. Para pag nag-post ka sa FB, just now. Wala pang minute ago. So, ganun po ang sinasabi ditong newborn. Yung bagong-bago pa lamang. Ano yung una niyang hinahanap? At ang una-una niyang kinikrave bilang isang bagong silang na sanggol? Gatas. At ito ho ang design ng Diyos sa isang bagong silang na sanggol upang siya'y lumaki. At upang siya'y lumusog. Spiritually speaking, the Word of God is designed para sa ating spiritual na paglaki at sa ating pag-unlad sa ating pananampalataya. Kaya hindi ho tayo unlad sa ating pananampalataya kung ang damdamin natin sa salita ng Diyos
ay hindi kagaya ng isang bagong silang na sanggol. Kung papaano niya hinahanap at ninanasap-nasap, hinahangad-hangad ang gatas ng kanyang ina. Dito lang po mga kapatid sa bahaging ito. Katulad ng isang bagong silang na bata. Okay? Born just now. Desperate, sabi dito, a newborn babe's desperate hunger for milk illustrates how strongly believers ought to desire the Word. Tayo ba'y katulad ng sanggol? Pagdating sa salita ng Diyos? O tayo ay isa ng tipo na ayoko na niyan. Kasi immune na ako dyan. Gusto ko na ng iba. Every Sunday, yan na lagi. Every Wednesday, yan na lagi. Masyado ng offense. Sabi nga, lagi na akong every Sunday nasasaktan, Wednesday nasasaktan. Sawa na ba tayong masaktan sa salita ng Diyos? Or, on the contrary, okay lang sa ating laging masaktan sa salita ng Diyos. So, how much do you crave for God's Word? Kahit alam mong ito ay masakit dahil ito ay totoo. Kahit alam mong ito ay mahirap sapagkat pinupurify nito ang iyong pagkatao. Pinupurge ang iyong totoong ikaw upang ikaw ay mas maging mabuti at kapaki-pakinabang sa Panginoon. Itama ho natin ang ating mga cravings, mga kapatid. Baka hindi na ho salita ng Diyos ang ating ninanamnam sa ating paglilingkod ngayon. Okay? So that is the degree, katulad ng isang batang sanggol. Next, the demand. So what is the demand? So tingnan po natin muli ang talata. Sabi dyan, like newborn infants, long for, crave for, desire. So kung tingnan po natin, in the original, the word long for is an imperative that connotes a strong desire or crave. Hindi lang basta ikaw ay natatakam. Talagang hindi mo pipigiling, hindi mo makuha, hindi mo matikman, hindi mo malasap ang iyong ninanamnam na ito. Ganun ba tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid? Kagaya ng ilustrasyon or kung paano po i-describe ni Haring David ang salita ng Panginoon, matamis pa sa pulot pukyutan ang iyong mga salita. Matamis pa rin ba sa ating mga dila ang salita ng Diyos? Matamis pa rin ba, mga kapatid? So it connotes a strong desire or crave for something. Bigyan ko po kayo ng example. Yung akin pong misis, nung pinagliho niya ang aming panganay, pinagliho niya, or ang pinaglihihan niyang pagkain, is santol. Kahit bubot na santol. So, buwan po ng Mayo yon. Ang santol ho, nagsastart pa lang ho siyang mamunga at mahinog. So, sa sobrang niyang gusto na makatikim ng santol, kahit bubot, okay lang, kinain niya. Pinagtiyagaan. Basta mahalaga makatikim siya. Hindi ko na experience kasi hindi naman ako babae. Pero parang something sabi nga kakaiba siya sa isang nagbubuntis na meron kang hinahanap-hanap. Usually manggang hilaw. Bakit kaya? Tapos ayaw ng amoy sibuyas o nagigisa. Pag nakaamoy ng something na ginigisa, talagang masamang-masama. So, I don't know, pero pansinin po natin, yung craving
na meron po ang isang nagdadalang tao, yung isang naglilihi. Hindi siya talaga hihinto hanggat hindi niya makain. At sobrang sama ng kanyang loob pagka hindi niya natikman yan. Kaya abot-abot ang pagpapasensya ng mga asawang lalaki. Di ba? Actually, meron pa akong isang artista, hindi po ito Marites, Marites na tuloy. Meron pong isang artista hindi ko po pero nabalitaan lang po ito. Nung siya daw po ay naglilihi, ang gusto daw po niyang kainin ay isang hamburger na sa Amerika lang mabibili. Bagamat siya'y nandito sa Pilipinas. Imagine that. So, in-order pa sa Amerika yung hamburger na yon. So, I don't know kung ilang gaano katagal yon bago dumating dito para lang matikman niya yon. Kahit nasa Amerika yung pagkain na yon at nandito sa Pilipinas. So, gaano katindi yung craving meron ng isang naglilihi para doon sa pagkain. So, ganun din po ba tayo sa salita ng Diyos? Handa ba nating tawirin ang dagat, 7 ilog, 7 bundok, para lang makatikim ng salita ng Panginoon? Amen? Baka sabihin natin, Pastor, hindi ko na kaya Ang hirap Pero alang-alang sa salita ng Diyos, alang-alang sa mensahe na ipinaparating sa atin ng Panginoon upang tayo ay mapalakas, we strive. Pagpipilitan natin, naalala ko po yung mga testimonies ni Pastor Noah nung siya'y nasa Mindanao. Ilang kilometro ang nilalakad nila ni Lola Sising para dun sa church. Ilang kilometro, baku-baku ang daan, batuhan. Okay? Para lang makadalo sa gawain. Samantalang tayo, mapalad tayo at merong tricycle diyan, anytime pwede nating parahin. O kung wala man pamasahe, meron tayong mga paa. At ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan para makalakad. Alang-alang sa salita ng Panginoon. Ganito po ba ang longing natin, mga kapatid? Kagaya ng isang babaeng naglilihi sa kanyang pagdadalang tao. Okay? And we have the depiction. So not only that, like newborn infants long for, so ito yung ating pangatlong subpoint, the pure spiritual milk. So that is number 3, the depiction. So, sa ibang salita, sinabi nating depiction is analogy. So saan inahalin tulad o inahalimbawa ang salita ng Diyos? So sabi dito, the pure spiritual milk. Not simply milk, but pure spiritual milk. Just like the breast milk ng isang ina. Katulad ng gatas ng ina, yan po ay pure. Wala yung halong anuman. Chemicals or anything. It's purely, milk galing po sa ina. So, God's word is likened to a mother's milk essential for her baby's nourishment. Okay? Nourishment and well-being, of course. Alam po natin yan. First 6 months ng bata, dapat breastfeeding. Sapagkat maraming benepisyong makukuha po ang bata sa unang 6 na buwan na siya ay binibreastfeed. Gusto niyo ba ninyo malaman ang iba sa mga benefits, mga kapatid? Sabi dito, ayon po sa isang website, ang benefits daw po ng pagpapadede, ng ina. Okay? Ng sanggol sa kanyang ina, sabi dito, it includes proper heat production and adipose tissue development. So ito ay nakatutulong sa pagdevelop ng kanyang mga tissues. Okay? At para mapanatili ang kanyang body heat, sabi dito, 73% decreased risk of sudden infant death syndrome. So isa din po ito sa benepisyo ng breastfeed. So maiwasan daw po yung sudden infant death syndrome. So meron pong ganong klaseng sakit, biglang namamatay ang bata. Increased intelligence. So, may benefit po, kapag breastfeed.
ang bata. Decreased likelihood of contracting middle ear infections. So, mas mababa po ang chance na magkaroon ng impeksyon sa tenga. Cold and flu resistance. Matibay ang resistensya sa mga ubot-sipon. Tiny decrease in the risk of childhood leukemia. Lower risk of childhood onset diabetes. Decreased risk of asthma and eczema. Decreased dental problems. Decreased risk of obesity later in life, and a decreased risk of developing psychological disorders. Ilan pa lang po yan doon sa sustansya at benepisyo ng gatas ng ina sa isang bata. Pero wala ho yung, sabi natin, wala ho itong, kumbaga kung ikukumpara ho natin ito sa salita ng Diyos, wala ho ito. Hindi ho ito incomparable po when it comes to the Word of God. When it speaks of nourishment, benefits na pwedeng ibigay sa atin ang salita ng Panginoon. How much more if we talk about the benefits of the Word of God sa buhay po natin. It helps us to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung lagi tayong nananalangin, Panginoon, turuan niyo po akong maging mapagtimpi. Kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, paano? Kung hindi ka matyagang nagbabasa ng Biblia, nananalangin ka sa Diyos na ikaw ay maging mapagpasensya, paano? Sa salita pa lang ng Diyos, hindi mo na na-exercise. Panginoon, turuan mo mas maging mapagmahal. Pero kung sa pagmamahal mo sa salita ng Diyos ay lagpak na, ay paano? Panginoon, turuan mo akong maging joyful, kagalakan. Kung hindi mo naman ikinagagalak ang salita ng Diyos, paano? Paano ka magiging magalak? Paano ka magiging mapagmahal? Paano ka magiging matyaga sa iyong pagiging Kristiyano? Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang salita ng Diyos, hindi lang siya simple na aklat lamang o babasahin. Ito ang nagbigay sa atin ng buhay. Ito rin ang nagsusustain sa atin para sa ating paglago, hindi lang sa ating pagtanda. Much better ho na tayo ho ay lumago kahit ang edad ho natin ay nasa katanghaliang tapat pa. Pero kung tayo ho ay nasa dapit hapon na ng buhay, pero ang ating paglagong espiritual ay kakaunti pa lamang ang hakbang. Kailangan na ho nating humakbang. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, tayo ho ay lumago hanggang sa dulo sa kung saan ninanais ng Panginoon na maabot natin. Again, brothers and sisters, rectify our spiritual cravings. Itama ho natin kung ano ang ating ninanamnam sa ating pagiging Kristiyano. Baka ang mundo na ngayon, ang craving natin, hindi ng church. Ang craving na natin is more of technology, gadgets. How about your knowledge of your salvation? Gaano mo nakakilala si Kristo? Gaano mo nakakilala ang Diyos na nagligtas sa iyo? And sa ating pang-apat, tingnan po natin, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it, so this is a purpose clause, that by it you may grow. You may grow up into salvation. So this is our fourth, resetting our spiritual desires. Hindi lang ang ating cravings, yung ating ninanamnam, nilalasap, sabi nga, desires, yung ating ninanais. Kailangan din po nating i-set ng tama sapagkat, nasabi dito, ang purpose ho ng ating paglagong spiritual, sabi dito ng ating craving for the Word of God,
is you may grow up into salvation. That's why filling up our spiritual hunger also necessitates our action to reset, our perspective to grow as a Christian. So ano ang perspective natin ngayon sa paglagong espiritual? Attendance? Yung ating support, financial? Yan ba ang ating defining element sa ating spiritual growth? Yung naiko-contribute nating talento? Yun lamang ba? Sabi diyan? No. Our spiritual desires. Kailangan tama po. Kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos, you may grow up into salvation. Hanggang sa dulo. Remember that salvation is not only salvation, it includes sanctification. Kailangan nandun ang ating pagpapabanal. Nagkakaroon po tayo ng resistance sa kasalanan. Nagkakaroon po tayo ng resistance sa anumang uri ng kasamaan. Kaya sabi po doon sa verse 1, put away all sorts of evil sa buhay mo. Put to death. Kaya sa isang banda, ang isang Kristiyano ay isa rin hong murderer or killer. Pero hindi ho siya killer ng tao. Siya ay killer ho ng kasalanan. Tayo ba ay killer ng kasalanan? Mga kapatid. O tayong unti-unting pinapatay. Again, let us reset our spiritual desires. Is spiritual growth in Christ your earnest desire right now? Ito ba ang pinaka-desire mo sa mga oras na ito, ang iyong paglago? Hindi lang palipasin natin ang taon, ang dekada. Kahit abutin natin ang 80 anyos, 90, 100, katulad ni Enrile. Pero ang ating spiritual growth ay katulad pa rin ng isang bata. Hindi po ito dapat at hindi po ito akma para sa atin. Though spiritual growth naturally occurs in our Christian life, we are somehow responsible in its pacing. So sinabi na po natin kanina, no ho? Kaya mahalaga po ang ating responsibility. Nakasalalay ho ang bilis at bagal ng ating pag-unlad sa ating pananampalataya. Kung gaano din po tayo ka-responsible sa salita ng Panginoon. Hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia, walang application, wala hong, sabi nga, hindi magiging mabilis ang ating paglago. But the Word of God says, again, 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge. So the word here, the word grow here, is actually in the passive. Which means ang salita ay essential, ang salita ang nagpapalago sa iyo. Okay? You're just the receiver. At ang may kilos ay ang salita ng Panginoon. Kaya buhay ang salita ng Panginoon. Hindi ako ang kikilos para sa salita. Ang salita ang kumikilos sa iyo. Yan pong ibig sabihin, grow in the grace and knowledge. It's not subjective. Ano po? Kundi makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Okay? And in 2 Corinthians 3:18, makikita din po natin, ang sabi po dito sa 2 Timothy 3:18, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. From one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So, meron po tayong tinatawag na process. Hindi ho ito basta lamang automatic. May proseso ho ang pag-unlad.
At kung hindi ho tayo magiging responsable sa ating bahagi para sa pag-unlad na ito, we cannot transform. Sabi dito, or ang ating proseso ng transformation is magiging slow. Hindi katulad ng kung paano ho natin agad-agad sundin ang salita ng Diyos. We're being transformed from the same image, from one degree of glory to another, from glory to glory. Mga kapatid, ito ba ang ating desire sa mga oras na ito? Ano ang gusto mong maging ikaw bilang Kristiyano 5 taon mula ngayon? 2 taon mula ngayon? Tayo ba'y mananatiling nakaupo lamang? Tayo ba'y mananatiling tagapakinig lamang? O tayo ay titindig at hahakbang para sumunod sa Panginoon? Without doing this, wala hong saysay ang ating paghiling sa Diyos, Panginoon. Sana po'y umunlad ako sa aking espiritual na buhay. Sapagkat ang sagot ng Panginoon, sumunod ka. Ang kalooban ng Diyos ay sumunod ka. At tanggapin mo kung ano ang ipaparana sa iyo ng Panginoon. Kahirapan man o suliranin upang padalisayin ang iyong puso. Yan ang indikasyon na sinusagot ng Panginoon ang iyong kahilingan na ikaw ay lumago. Kaya sa isang tunay na mananampalataya, indikasyon na siya tunay na umuunlad sa kanyang pananampalataya ay kung paano niya tingnan ang bawat bagay na dumarating sa kanya. Kung paano niya tingnan ang bawat pagsubok na nararanasan niya. Hindi niya ito tinitingnan ayon sa kakayanan niya sapagkat walang malakas sa sino man sa atin. Maliban ng Diyos ang malakas. Remember what Paul said in 2 Corinthians chapter 12? Ano sabi niya? For when I am weak, then I am strong. Because God has perfected me in my weakness. Pinasasakdal ako ng Diyos sa aking mga kahinaan. Kaya ang mga kahinaan at mga problema o mga kahapisan, kahirapan, ay instrumento ng Diyos para sa ating paglago. Hindi para tayo'y magtampo at lumayo sa Panginoon. Kaya tugunan po natin ng tama ang ating gutom sa ating espiritu, mga kapatid, sa pamamagitan ho ng mga katotohanan ito. Let us reset our spiritual desires. Let us rectify our spiritual cravings. And yung atin pong pinag-aralan last Sunday, remove the life threats, the sins, and retrospect to the Word of God. The Gospel. So, meron pa po tayong some point actually. So, itutuloy na lang po natin next. Para po sa ating part 3. So, that is verse 3. So, basahin po natin. Verse 3, if indeed you have tasted that the Lord is good. The kindness of the Lord. So that is our fifth. That is reviewing our spiritual blessings. So patuloy nating kauhawan at patuloy nating lasapin, hanap-hanapin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pong salitang makapangyarihan at buhay at nakapagpapabago at tumutulong sa amin upang umunlad sa aming pananampalataya. Tunay po na kami po ay pinagpala at mapalad sapagkat hindi lamang namin tinanggap ang inyong pong salita, kundi that the word na inyong pong ipinagkalob sa amin is at work in us, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa lahat ng ito at pinasasalamatan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, purihin po ang ating Panginoon.